Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Ilang sunog ang sumiklab kagabi sa Parañaque, Taguig at Quezon City. Umabot halos 600 pamilya ang apektado sa Parañaque City. Ilang establishmento naman ang natupok sa Quezon City at 11 pamilya apektado sa Taguig City. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacap. Umabot sa 600 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay San Antonio sa Parañaque City kagabi. Unang itinaas ang alarma pasado alas 11 ng gabi. Sa lakas ng apoy, umabot sa Task Force Alpha ang sunog, kung saan 70 bumbero kasama na mga fire volunteers ang tumulong upang maapula ang apoy. Ayon sa BFP Parañaque, nagsimula ang sunog sa isang 3-story na bahay. Nahirapan din makapasok ang mga bumbero dahil sa sikip ng lugar. Mag-aalas 6 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Pansamantala naman tutuloy sa San Antonio Elementary School ang mga pamilyang apektado ng sunog. Umabot naman sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa Coco Hills, Barangay Bagong Bayan sa Taguig City kagabi. Pasado alas 9 na mag-umpisa ang sunog at idineklarang fire out mag-aalas 12:30 ng hating gabi. Siniguro naman ng Taguig City LGU ang pangangailangan ng 11 pamilya na apektuhan ng sunog. 3 kainan, isang pet shop at isang butika ang natupok ng apoy kaninang madaling araw sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Itinaas pa sa ikalawang alarma ang sunog dahil dikit-dikit ang mga establishmento. Umabot ng 1 oras bago naapula ang apoy. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa nangyaring sunog. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Nasa Cebu na ang ilang Southeast Asian leaders para sa 48th ASEAN Summit. Tututukan ng mga leader ang usapin kaugnay ng langis, seguridad sa pagkain at proteksyon sa mga mamamayan ng ASEAN. Narito ang report. Dahil host country ang Pilipinas ngayong 48th ASEAN Summit, nasa Cebu na ang ilang ASEAN leaders. Kagabi, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu sakay ng isang chartered flight. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with a mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Agaw eksena naman ang pagdating ni Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei na siya mismo ang nagpalipad ng kanyang eroplano bilang licensed pilot. Kasama niyang dadalo sa summit ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin sa Cebu ang Foreign Minister ng Myanmar matapos muling hindi dumalo ang kanilang leader sa summit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, desisyon ito ng ASEAN leaders habang patuloy pa rin ang usapin kaugnay ng sitwasyon sa Myanmar at sa pagpapatupad ng 5-point consensus para matigil ang karahasan doon. Nasa Cebu na rin si Vietnamese Prime Minister Lee Min-hung at Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao. Historic ang summit para sa Timor-Leste dahil ito ang unang beses na lalahok ang bansa bilang full-fledged member ng ASEAN. Inaasahang dadalo sa summit ang ASEAN leaders na sina Indonesian President Prabowo Subianto, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Pangulong Marcos, 3 ang pangunahing agenda sa malaking pulong: energy security, food security at kaligtasan ng ASEAN nationals. Mainit ngayon ang usapin ng energy security dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng langis. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Bukas nakatakdang ganapin ang full leaders meeting ng ASEAN. Doon inaasahang lalabas ang isang deklarasyon tungkol sa maritime cooperation, pati na ang talakayan sa Code of Conduct sa South China Sea. Dahil sa summit, special non-working holiday din mula May 6 hanggang 8 sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City at Cordova para masiguro ang seguridad ng mga delegado. Sa iba pang mga balita, Tropical Storm Hagupit gumagalaw pa kanluran katimugan ng Guam. Inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. At lava flow collapse fed density current
na itala sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Mga magsasakang apektado ng ashfall, aabutan ng tulong pinansyal. Mabilis sa balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Update sa lagay ng panahon. Kasalukuyang binabagtas ni Tropical Storm Hagupit ang karagatan ng Guam. Ayon sa Pag-asa, huli itong napataan sa labas ng PAR, 1,895 kilometers, silangang hilagang silangan ng Mindanao. May taglay na lakas ng hanging 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Base sa projection ng Pag-asa, Sabado o Linggo posibleng pumasok ng PAR ang bagyo at tatawaging Bagyong Kaloy. May tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at silangang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may tsansa ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinoconsider pa po tayong mga uncertainties. Naitala kaninang umaga ang lava flow collapse, fed pyroclastic density current sa Bulkang Mayon. Sa camera footage ng Feebox, makikita ang lava flow collapse sa timog kanlurang Miisi Gali ng Mayon pasado alas 8 kaninang umaga. In effect pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Samantala, maaabutan ng tulong pinansyal ang halos 6,500 na magsasaka na apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Ayon sa Albay LGU, makakatanggap ng 10,000 tulong pinansyal ang mga magsasakang apektado ng ashfall at nag-allocate naman ng 150 million pesos ang DOLE sa mga agri-farmers na apektado ng kalamidad. Namahagi naman ng bigas ang provincial government sa mga apektadong magsasaka sa bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan at Ligao. Era Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala umabante sa second round ng Italian Open matapos talunin si Magdalene Fresh sa first round. Ayala versus Huang rematch sa second round. Agad dinomina ni Ayala ang first set 3-love hanggang makuha nito ang footing para makuha ang first set 6-love. Maaga namang lumambang sa second set si Fresh. Pilit pang hinabol ni Ayala ang kalamangan pero nabitin. Second set kay Fresh. Sa last set, come from behind ang ginawa ni Ayala para makuha ang panalo 6-love, 3-6, 6-4. I think I told myself that I wasn't tired enough. And I think, and I told this to my team that I wasn't finishing the points tired enough. So maybe the intensity went down a little bit and I tried my best to give that little extra push every single point and it paid off. Rome rematch ang round 2 para kay Ayala sa muling pagharap nila ni Wang Xinyu. Unang nagharap ang dalawa sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand, kung saan nanalo si Wang sa semifinals. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako si Michelle Giliang. Magandang gabi.